Learned helplessness. So dahil halimbawa nagkaroon tayo ng traumatic experience, nabully tayo, na-amputate yung ating arms o yung ating legs, or naging disabled tayo dahil because of amputation or something, natotrauma tayo. No? Kahit ano yung cause ng ating amputation or pagiging disabled natin, minsan traumatic yon. At yun ang nagiging, yung learned helplessness daw ang nagiging underlying cause ng depression. Kumbaga, pakiramdam mo, unti-unti mo nang ipinasok o natutunan o na-involve sa sarili mo na helpless ka na. Yeah? Kaya may mga tao dyan na takot mag-decide, although nabigyan sila ng oportunidad o tsansa na mag-lead, to take their decisions, and to learn, parang takot pa rin sila. Kumbaga, dahil doon, natatakot na silang tumanggap ng criticism. They even think, sa experience ko kasama na rin ako dito dati, di ba? We even think na tayo helpless na. So, kung unti-unti na nating nai-involve na helpless tayo, we better quit that situation. Wala namang masamang mag-quit for as long na yung mental health mo. Kasi ang katwiran ng iba ay hindi naman nakakabuti eh. Pag nag-quit ka, talo ka. Hindi ka dapat nagpatalo. Yun pa nga sabi sa akin eh. Sa bagay, they are not been into my situation. Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ko. They assume, but they don't feel it. Mahirap yun kapag hindi mo nararanasan yung nararanasan ng ibang tao. The same logic, the same argument din na ginagamit ng ibang tao para hindi matuto. Na-experience ko yan ngayon. Nabigyan ka ng opportunity maging officer, pero takot na takot ka magkamali. Ba't ka naman matatakot magkakamali? Lahat naman ng tao nagkakamali. Pero dapat, ano ka sa kritisismo? Hindi yung depensa ka agad. And then irarason mo, disabled ka, PWD ka, disabled mo is, yung educational attainment mo is hindi kasing taas nung kasama mong officer or matalino kasi officer mo. That is smart bullying. Hindi ka mag-grow pag ganun. Kung sa tingin nyo totoo yun, yan na yun. Kailangan nyo na talaga magpatingin sa doktor. Di ba? So, yun yung sasasabi sa inyo na ganun yan. Magagamot pa siya, pero, di ba? Dapat, di ba, ganyan, pag magbabasa kayo ng papel, try to read yung values, high. Ano yung, sa blood chemistry o sa blood chem, halimbawa, pag magbabasa kayo ng data, nilagay high, low, high. So, titingnan nyo yung reference values, no? And, try to imagine yung kondisyon ng tao. Kung ang kondisyon ng tao is malapit pa lang, ibig sabihin, manageable siya. Kasi may physical manifestation naman. So, you don't need to compare a critical person yung malala na dun sa manageable naman. Mataas siya pero manageable. May ganon. Yeah. Kasi may mga tao rin na gumagawa din ng bawal. Myself included. So, yun lang po.